Oh guys, chika ko lang nga, seborrheic dermatitis ulit tayo or balakubak sa ulo na kumakalat hanggang muka. Nakaraan experience natin, no, na nagpa-opera tayo. Like ko sinasabi na kapag nangangati na yung ulo mo or kulang ka na sa ligo, imbis na kamot-kamutin mo siya, is iligo mo na siya. Kasi kapag nababanlawan yung ulo natin, no, pawala yung trigger ng pagka-seborrheic dermatitis. At kapag kinamot natin yan, dire-diretso na yan. So, yun ang kailangang iwasan yung pagkamot. Experience ko, na every time na kunyari 2 times nag-hotbat lang ako, yung ulo ko hindi ko siya na-shower. Matik lalabas sa seborrheic dermatitis. So, the next day, kailangan pag naligo ako 2 times a day, kailangan maratot yung pagligo ko, yung ulo ko mabanlawan ng maigi para mag-zero na ulit siya. No? So, nung nakaraan na pa-opera tayo, 14 days, bawal galawin yung tahi. Bawal ka mag-shampoo kasi baka mamaya bumuka. So, nangangamba ako ng una na, naku, matik si seborrheic dermatitis, lalabas na naman. Ang nakakapagtaka, nakabandage kasi tayo doon, ay walang lumabas na seborrheic dermatitis. Nangangat yung part ng ulo natin sa ibang part. Hindi natin makamot kasi natatakot tayo baka mahatak, no? So, tinitiis natin hanggang mawawala na siya, hanggang hindi na siya kumati, hanggang hindi siya lumabas. Nag-start lang lumabas ang ating seborrheic dermatitis kasi tinanggal na yung bandage. Nag-start na ako magaganyan. Yan, naglabasan sa kilay. Mag-i-start yan kung saan siya gusto niyang mag-start eh. Then after niyang nandyan na siya, pakalat na yan. So ayan na, meron tayo sa kilay. Oh, dami oh. Oh, gusto mo din? Seborrheic dermatitis, sakit siya sa balat na nakakaloka tayo kasi hindi natin alam kung paano talaga siya gagamutin. Pero base sa observation natin, huwag mo lang siyang kakamutin or kapag feeling mo nangangat ka na, iligo mo na lang siya.